Lemon in the middle portion, Sky Shack and Big Lagoon. Sky Shack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursonada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Balik na tayo dito sa karera ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 5:30 ng hapon. Meron tayong 7 karera na paglalabanan sa distansyang 1200 meters. Meron tayong isang set ng winner take all, isang set ng pick 6, isang set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotics. Maganda ang karera natin ngayong Miyerkules, hindi ganun kakapal ang lineup pero medyo may kahirapan. Bukod dun sa race 2 na para sa akin, lamang the rest mahirap na karera na. Kaya sigurado yung ganitong karera kahit magyamado to maganda ibibigay na dividendo nito. Kaya naman isama nyo yung mga kursonada or silip ng dihado lalo na kung may pangkapital naman kayo. Makatulong sana ang giya natin ngayong first racing day of the week. Huwag na natin patagalin pa, simulan na natin bayang karerista. Race number 1, start ang ating winner take all, races 1 to 7, isang 3-year-old and above maiden race group placers. Meron tayong 7 kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 2 na si Humble Master, kagabay ni Onyok Garcia. Last July 8, dito rin sa Metro Turf, nag-barrier yan, nagtalaya ng 1 minute 15 sa 1200 meters. Ito, napahinga to, last official run nito, last December pa, pero mainam yung barrier run niya. 1.15, tingin ko maganda ipapakita nito. Deremating kabayo, baka sakaling makagraduate na sa kanyang maiden assignment. Itong kabayo ni Boss Kenneth Causon. Ang panigundo ko naman dito yung numero 5 si Alapaap, kagabay ni JC De La Cruz. Last July 8, dito rin sa Metro Turf, nagtala naman niya ng 1 minute 29.6 sa 1400 meters, kung sa natarsera naman siya kila Final Gambit at Sterling Pounds. May best time naman niya na 1 minute 15 sa 1200 meters. Ito, ang tagal na din sa maiden race nito. Inconsistent lang talaga manok mo to. Minsan may takbong maganda, may takbong wala tong kabayo na to. Minsan naiiwan pa. Dito, kung maganda gising, tingin ko pwede na makaraos to. Tagal na din talagang gustong manalo na ito. Di lang natatapat Baka ngayon, ito na. Baka manalo na siya dito. Kaya siyang panigundo ko dito. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ang ating pick 6, races 2 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 8 kalahok. Dito sisingling ko na yung numero 8 yung si Rocking Bell, kagabay ni GL Shego Jr. Last July 11, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 28.4 sa 1400 meters. Kung saan nasegundo siya kay Autumn Shower, ito tingin ko nagbatak lang to nakaraan, saka medyo malakas yung nalabanan. Dito parang sobrang baba niya na dito, maganda pa numero, nasa labas. Alam naman natin yung takbo nito, laging palabas, kaya tingin ko mas maganda itatakbo nito ngayon. Baka isabay na to sa unahan agad. Para sa akin, mababa na talaga to. Sisingling ko na yan, numero 8 yung Rocking Bell. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating pick 5, races 3 to 7, isang 3-year-old na above maiden race group non-placers. Meron tayong 7 kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 5 si Got Talent, kagabayan ulit ni GL Shego Jr. Last June 4, dito sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 32.6 sa 1400 meters, kung saan po mga 5 siya. May best time naman niya na 1 minute 14.8 sa 1200 meters. Ito medyo matagal na din nagkakampin sa maiden to. May mga magagandang tinakbo na din to Tingin ko natatapat lang din na mas malalakas yung nalalabanan. Baka sakaling ngayon makaraos na to, pwedeng ito na magdala ng unahan dito. Baka makapag back-to-back win itong si GL Shego Jr. Yan ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si I Dominate, kagabay ni Uno Hernandez. Last July 15 sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 15.2 sa 1200 meters, kung saan pumanglima naman siya kila Golden Showtime at Looking Cool. Ito, may best time naman sa Metro Turf sa 1200 meters sa 1 minute 16.4. Ito naman na nakikita kong pwedeng rumimate pag nagkaroon ng hagaran sa unahan. Binalik kay Uno, baka sakaling maganda na i-perform nito, baka maipwesto niya agad to, makapanood ng boxing. Matagal na din nagkakampin sa maiden to, baka sakaling maganda itakbo makaraos na din. Kaya yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating pick 4, races 4 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 4,
42 to 56 split, meron tayong 8 kalahok. Dito ang first choice ko yung numero 8 si Sting, gagawin ni JB Hernandez. Last July 12, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 29.2 sa 1400 meters kung saan po mang 11 kila Dinky Doodle at Border Force. May best time naman niya na 1 minute 15 sa 1200 meters. Ito maganda numero ngayon, nasa labas. Alam naman natin, minsan may kalokohan sa aparato to. Naiiwan to minsan eh. Ngayon siya pinakauling papasok, tingin ko hindi may inip, tas binalik pa kay Uno agad. Tingin ko makakasalida agad to. Maiksi ang karera pero tingin ko pwedeng makasunod agad to. May mga matutulin, baka mapabor sa kanya pag nagkaroon ng magang bakbakan. Alam naman natin, diremating kabayo ito. At paglabas to, may kalalagyan sila dito. Yan ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si My Boy Lollipop, gagabay ni Onyok Garcia. Last July 10, dito rin sa Metro Turf, nagtala naman yan ng 1 minute 29.4 sa 1400 meters kung saan pumang 13 lang kila Straight Shooter at Baby in Hoblut. May best time niya na 1 minute 13.4 sa 1200 meters. Ito naman nakikita kong magdadala ng unahan dito. Alam naman natin, matuling kabayan. Problema ko lang dito, baka may makialam eh. Pero kung makakasolo to at ma-rate na maganda ni Onyok, kayang-kayang tumapos yan. Kaya yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 5, last daily double plus 1, isang Piltracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 8 kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 3 na si Basket of Gold, gagabay ni Pabs Cabalejo. Last July 10, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 26.6 sa 1400 meters kung saan nasegundo siya dun sa kanyang couple entry na si Easy Way. Eto, maganda din tinakbo na itong nakaraan. Sinundan niya lang yung couple entry ng si Easy Way. Mukhang tinuturuan ng sumunod to. Andyan yung Parisian Light. Matulin din yan. Baka discarding sunod lang ang gawin ni Pabs dyan. Kung labas pa din to, baka sakaling ngayon makatikim na ng panalo to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 5 si Sabawani, kagabay ni CMP Lapil. Last July 8, dito rin sa Metro Turf, nagtala naman niya ng 1 minute 27.8 sa 1400 meters kung saan pumangsyam kila Tadeus at Great Barrier Reef. May best time naman niya na 1 minute 13 sa 1200 meters. Ito medyo malalakas yung nalalabanan lately. Pero naipanalo na din ni Christian to. Tingin ko dito kung magkakaroon naman ng habulan, baka ito naman ang makinabang. Alam naman natin, diremating kabayo din to. Baka mapabor sa kanya to pag naghabulan ng maaga yung mga tutulin. Kaya siyang panigundo ko dito. Good luck bayang karerista. Race number 6, penultimate race, last daily double for the day, isang Piltracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 8 kalahok. Ang first choice ko dito, couple entries 1 and 1A, Ann Libern at 1A na si Sir William, pero mas inaasahan ko dito yung numero 1 si Ann Libern, gagabay ni Jigger L. Paano. Last July 10, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 30.4 sa 1400 meters kung saan pumangsampo kila Easy Way at Basket of Gold. May best time naman niya na 1 minute 13.4 sa 1200 meters. Ito malalakas yung nalalabanan lately. Dito parang gumanda ulit ang chance niya, may kakampi pa. Tingin ko babantayan niya lang yung couple entry ng si Sir William. Na isusunod naman tong kabayo na to, tingin ko tatanglawan niya lang yan. Kung walang lumutya baka pabayaan niya na yan. Parehas may panalo tingin ko, pero mas inaasahan ko dito yung sakay ni Kasulot. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si Sweep Zingi, gagawin ni Lester De Jesus. Last July 10, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 26.8 sa 1400 meters kung saan nasigundo siya kay Runway 10. May best time naman niya na 1 minute 14.4 sa 1200 meters. Ito naman lately, maganda na tinatakbo na ito, paumento takbo na itong kabayo na to. 2 beses nung nasigundo, nakaraan medyo malakas, Runway 10 ang nasigunduhan. Nagamahin na din ni Lester talaga to. Discarding sunod lang din tingin kong gagawin niya dito. 2 beses nang nabibitin, baka sakaling ngayon manalo na. Yan ang panigundo ko dito. Good luck bayang karerista. Race number 7, last race for the day, isang Piltracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 8 kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 7 si High Society, kagabay ni AJ Pabilik. Last July 10, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 28.6 sa 1400 meters kung saan pamang-anim siya kaya Runway 10 at Sweep Zingi. May best time naman niya na 1 minute 15.6 sa 1200 meters. Ito, tingin ko nagbabatak pa tong kabayo na to. Nagpapagpag pa ng kalawang kumbaga, pero mababa na din sa laban to. Nasigundo na din yan last run niya sa 1200 meters. Dito medyo maraming matulin. Ito ang tingin kong pwedeng sumunod lang. Kung meron na to, baka sakaling makachamba na ng panalo to ngayon. Ang panigundo ko naman dito, yung numero 1 si Rule the World, kagabay ni Charles Reyes. Last July 10, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 28.8 sa 1400 meters kung saan nasegundo siya kay Chocolate Thunder. May best time naman niya na 1 minute 15.2 sa 1200 meters. Ito, surprise second placer to nakaraan. Chocolate Thunder gustong
talunin nito, kapraso lang nagkatalo. Dito gaya nga ng sabi ko, maraming matulin, itong kabayan na to, giant killer din to. Actually, pati yung hinete, giant killer din yan. Ilang beses na nagpa-carry over yan si Charles Reyes kaya baka sakaling makasilat na naman sila dito. Kaya siyang panigundo ko dito. Pero last race, paratingan, isa pa, magulong karera. Lagi nating paalala, magdagdag kayo dito sa last race, sama nyo yung mga silip yung dihado para pag namumuro na kayo, mas malaki na ang tsansang manalo ng mga parating nyo dito sa huling karera. Good luck, bayang karerista. At yan ang ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng Miyerkules, July 22, 2026. Dito ba din sa karera ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Nakatulong sana ang ating mga giya at kursunada, magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck, bayang karerista.